Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Tata Steel Chess 2024 at ang titingnan po nating laro ngayon ay yung laban sa pagitan ni na Super Grandmasters Vidit Kucherati and Super Grandmaster Nodirbek Abdusatorov. So actually ito pong dalawang manalarong ito, nakalaban ko na to dati, no? Way back, no? 2017 and I think 2010. Ayun, nakalaban ko si Vidit Kucherati sa last round ng World Youth Chess Championship. Unfortunately, tinalo niya po ako. So, nung tinalo niya ako, siya po yung naging world champion sa under 14 way back 2010. So, siya po yung parang kasabayan ko. So yan ang big boss ng aming age bracket. Kalaban niya si Nodirbek Abdusatorov, nakalaban ko 2017 kung saan nung tinalo ko siya, umiyak siya. Ayan. So yan po ang background ng ating dalawang manlalaro. Tingnan po natin ano ang nangyari sa laban nila. So ito nag-start with D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5, Knight C3, Bishop B4. Ayan, so ang tawag ata dito, ito yung Ragozin system. No, so E3, castling, Bishop D2, B6, and capture, Rook C1, Bishop E7, G3. So ito talagang si Vidit, base po sa mga nakikita ko laro niya, and kasi palagi po yan na kakasama sa mga tournaments kasi isa po siyang Asian, no. Ang style nito ni Vidit magkunat. Ang gusto niya yung mga fianchetto na parang Catalan setup. Ayan, so nag G3, Knight B7, Bishop G2, Bishop A6, stopping yung pagcastling dito, ano. Queen A4. So inatake ang Bishop. Si Nodirbek talagang gusto niyang stop yung pagcastling, pinasok with Bishop C4. So ito na ang simula ng kalbaryo ni Nodirbek. Bakit niya ba yan pinasok dyan? So dapat ang gagawin niya sana, atras lang, yan, solid lang, mga castling dito, and siguro mag-A6, around equality lang ang kakalabasan na laro. Ayan, kaso pinasok niya nag Bishop C4, bad move. So, na-combo tuloy siya ng mga good move. So, nag-B3, good move, Bishop D3, Knight E5. Talagang pinaglaban niya dito yung Bishop niya, ayaw niyang pagcastlingin. Ayan, napasok tuloy. Capture, Knight E4. And ito na naman, tinamanan naman ng good move with Queen D4. Tuhog lahat ng pyesa. So, ang ending po dyan, na 1 pawn down si Nodirbek. Siguro may na-miscalculate siya dito kasi parang obvious naman yung Knight E5 na move, no. Ito pagka Knight E5, kain. Baka ito ang hindi niya nakita, yung malakas yung Queen D4. Tuhog lahat So pagka capture, Bishop G6, Bishop D5. So under attack po ito. Nag C6, no, ibibigay na sana 2 pawn. With pagkinaing ganyan, siguro magkakaroon ng konting counterplay. Rook C8, parang walang counterplay, 2 pawn buong buo ang kakalabasan, no. Pero hindi kinain Ibalik po natin ang ginawa, inatras. So Bishop G2 lang, kinunatad lang muna, Queen C8, and then E6, F6, ngayon in-exchange ang Queen. So Queen D7, Bishop A3. So kahit blunder pa ho yan, maganda ho yung idea binitawan dito ni Vidit. So pag Rook D1, Bishop F5, capture, nauwi sa isang endgame kung saan lamang siya ng isang buong pawn, and yan po ang gusto niya mangyari, no. So 1 pawn up, susubukan niya i-convert si Abdusatorov, susubukan manabla. So Rook FC8, King D2. Of course, pagka endgame, King at the center dapat kagad. Rook C7, King D3,
Bishop D4. So take note, kahit pumasok yan dyan, pag pumasok, ang gagawin ng white dito, very interesting with Rook D8 check. Ayan, so pag kumain, kakapture to, talaga mahirap po depensahan kasi malaki na po yung lamang, no? Kung titingnan nyo sa ating engine evaluation. So ibalik natin, kaya hindi niya po yan pinasok. So King F7 lang, Rook D1, E4, Rook D2, Rook C1, and then F4. So makikita nyo po ang idea dito ng white, king side expansion. So kasi nandito sa king side ang pawn advantage, so dapat dito ang atake ng puti, no? So Bishop B4, F5 check, Rook E2, Rook D1, King E3, Rook C1. So kung ma-counterplay ang black sa kasamaang palad, no? Yung counterplay niya wala pong makakain dyan kasi merong isang malakas na rook, depensado na po lahat ng mga pawn. So, kung depensado lahat ng pawn, yan po ang mahirap, no? Kaya pinasok agad ni Vidit yung ganitong endgame kasi pagka wala ka pong counterplay, wala kang ideyang pwedeng gawin, mahirap pong dumipensa. No? So, makikita nyo yung rook, kahit pumasok dito sa dulo, wala namang gagawin yan dyan. So, King F7, ang mangyayari sa'yo dyan, para kang nag-aantay na unti-unti kang maipit. So, G4, king side expansion. Iniipit-ipit ng konti. Bishop E5, Rook G1, King F3. So, umatake ng pawn. Dinipensahan lang. Rook D3 check, King F4. Depensado lahat ng pawn. Bishop G3. Wala na naman matarget ang mga pyesa ng itim. So, ganun na naman. Waiting game na naman ang ending. So, inunti-unti and then ngayon nakapag G5. So, makikita nyo po, same plan, king side expansion, hanggang eventually yan, umabot na ng G6. So, pagkaabot ng G6, itong king nasa mating net. So, marami na pong mga checkmate na pwedeng mangyari. Pero maganda, very instructive po yung ginawa ni Vidit dito. Tingnan natin. Rook E7, Bishop E5, depensa lang muna. King F5, and then pinunta niya sa gilid, King H5. Of course, ang threat dito is Bishop G7, and then ka-capture. So, kailangan na iwasan niya Bishop E7, H4, Bishop G3, and ngayon, very solid. Lahat ng pyesa nakatutok na sa king. So, nakita nyo po, walang counterplay yung itim. So, yan po ang pinaka-importante sa endgame. Make sure nyo, walang counterplay. So, si Vidit, itinago muna yung king sa H5. Actually, kung papansin nyo po, kahit bigyan mo ng 10 move ang black, dahil wala ngang play na pwedeng gawin, wala, useless din po. So, pagka wala nang pwedeng gawin yung itim, saka mo itutuloy yung idea mo. So, ang idea dito, syempre, atakihin yung king. Ito po, mamatihin ng white. So, Rook C4. So, waiting lang ang black. Once again, ito, ang ganda nitong tiran to. Depensa lang muna sa pawn para wala pong play ang itim. Ngayon, tuloy ang atake. Ayan. So, in-exchange ang isang rook. And pinasok na ang king. So, dito, napasok na sa mating net si Abdusattorov. Unstoppable yung Rook D8 check. So, dyan po, nag-resign na ang black. So, halimbawa, pakita lang natin, anong mangyayari pagka dumipensa ulit. So, ayan, dumipensa yung rook. Pwedeng mag-A4 lang muna. Once again, wala na namang magawa ang itim. So, waiting game na naman siya. Tapos, pwede nang i-exchange yung rook. Pagka na-exchange po yan, gagawin niya, papaikutan na lang ito. Ito, ma-atake. So, halimbawa, King E8. Actually, ang bigay ng engine, H5 na. H5, H6. Pag kumain, H6. Pag kumain, G7. Talagang game over na po ang black dito.
So ayan, ang game of the day natin. Tingnan natin ang current standings going to the last round. So going to the last round, merong 5 nagtie with 7.5 points out of 12 games. So ang dami nilang tied for the lead. So kung sino po ang mananalo bukas, yon ang magcha-champion. So aabangan natin yung last round. And very exciting kasi 5 ang pwedeng mag-champion. So sino kaya, malalaman natin bukas. So yan po ang ating game for the day. Hopefully na-enjoy nyo po at sana meron tayo natutunan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.